nandoon yung pag-ibig natin sa atin pong Panginoong Diyos. At maipapakita po natin ito by showing din yung love natin sa iba pong tao. Katulad po na itinuro sa atin, ang atin pong Panginoong Diyos, unconditional yung love niya sa atin. Sabi nga po, kahit nagkulang tayo, kahit mayroon tayong mga pagkakasala, nandoon pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Nandun pa rin yung katapatan ng ating pong Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya ganoon din po, maging tayo maipakita po natin yung pag-ibig ng Diyos sa kapwa po natin, lalo na po sa mga hindi pa nakakakilala sa ating pong Panginoon. Ngayon po, mayroong tayo na i-welcome. Welcome po natin yung mga galing po sa outreaches po natin sa main church, sa Golden. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos sa buhay ng ating mga kapatid na bumisita po dito sa ating Wisdom Church Sinalhan. Yan, ginagagalak po namin na makita kayo dito. Ayan. At sa ating pong announcements, meron pa rin pong patuloy ang kids ministry po dito sa ating pong church. Every Saturday po ito, 11 a.m. Ayan, face-to-face po ang mga kids na nagtitipon-tipon, nag-aaral ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. I-join po natin ang ating pong mga anak, yung pong mga apo, mga pamangkin, upang sa gayon, bata pa lamang po sila, makapakinig na po sila ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Ayan. At muli po, mamaya po pagkatapos po ng ating pong service, yung mga mag-undergo po ng water baptism ay maiwan po dito kasama po ng kanilang mga cell leaders. Tayo po ay mayroon pong meeting. Ayan. At ngayon naman po, maipapakita din po natin ang ating pong pag-ibig sa ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pagbabalik natin ng kaloob sa Kanya. At ipapanalangin po tayo ng ating pong Diyos. Sige po, handa po natin ang ating mga kaloob sa ating pong Panginoong Diyos. Taas po natin ang ating mga kaloob. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, na muli ay pinagsama-sama niyo po kami sa lugar nito, Lord Jesus. Patuloy nga pong i-bless ang lugar nito, Panginoon. Continue to pour your Holy Spirit, Panginoon. Lalo-lalo na po sa mga tao na ibinigay ang kanilang puso sa pagbibigay ng araw nito. Patuloy niyo nga pong i-bless ang bawat mga trabaho ng bawat isa, lahat ng pinagkukunan ng aming mga pera, Panginoon, upang ibalik sa inyo, Lord Jesus. Patuloy ka namin pasasalamatan sa pamamagitan ng pagbabalik, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy namin itataas sa buhay ng bawat isa. Continue to bless us, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Amen. Amen. Bago po tayo magtapos ay natin pinakwento ng pagmamahal ng isang ina. Matagal na ito ang mga bata pa ko narito ito. Sino naman? Kwento? Okay. Kahit hindi ko gusto. Meron pong isang nanay na mahal na mahal niya yung kanyang anak na lalaki. Na mula sa pagkabata, talaga kaya ng padapuan ng lamok, yung kanyang kakainin, ay binibigay niya doon sa kanyang anak na lalaki. Nagpakahirap, pinag-aral, hanggang sa lumaki itong kanyang anak na maayos, at nagkaroon siya ng isang kasintahan. Nagkaroon siya ng girlfriend. Now, sabi ng girlfriend dito sa anak na lalaki, sino ang mas mahal mo? Ako o yung nanay? So, ano sa tingin niyo ang sinabi ng anak na lalaki? Sino mas mahal niya? Sabi ng anak na lalaki, syempre, mas mahal kita. Ikaw ang girlfriend ko. Sabi ng girlfriend, kung talagang mahal mo ako, kaya mo ba gawin ito sa akin? Sabi ng anak na lalaki, lahat gagawin ko para sa iyo kasi mahal na mahal kita. Sabi ng girlfriend, gusto ko ngayon. Kasi medyo nagseselos itong babae kung sa nanay. Kung gano'n, kung talagang mahal mo ako, dukutin mo yung puso ng iyong nanay. Nag-isip ngayon yung anak na lalaki, parang hindi niya kayang gawin. Eh nung napansin ng girlfriend, nasabi ko na nga pa, hindi mo ako mahal. Hindi mo kayang ibigay sa akin ang lahat. Sabi ng lalaki, hindi. Mahal na mahal kita. Dudukutin ko yung puso ng aking nanay at iaalay ko siya. Habang natutulog yung nanay, pumunta yung anak na lalaki. Kwento lang ito Natutulog yung nanay, ang ginawa ng lalaki ay dinukot yung puso ng kanyang nanay. At nagmamadali siya, takbo siya. Nagmamadali siya, pumunta sa bahay ng girlfriend para ialay yung puso ng nanay. Ito na. Habang siya ay nagmamadali, nadapa siya at nagpagulong-gulong. Nung bumagsak siya, inamput niya yung puso ng kanyang nanay. At nagsalita yung puso ng nanay. Sabi, anak, nasaktan ka ba? Ganun yung sinabi ng puso ng nanay. Anak, nasaktan ka ba? Ano ibig sabihin ng kwento? Ang isang tunay na pagmamahal, pagamat yan ay sa nanay o sa tatay o sino mo, kung yan ay tunay na pagmamahal, mas iniisip mo ang kabutihan ng iba. Mas iniisip mo yung kabutihan ng tao ng iba. Ito magandang balita. Tunay na kwento to. Ang ating Panginoon Jesus namatay para sa ating lahat. Ganun yung pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Doon sa 1 John chapter 4, verse 12, 13, and 14. Ang katotohanan na sinabi ito ni Juan, ang ating Panginoon Jesus ay anak ng Diyos. At ang ating Panginoon Jesus ang ating tagapagligtas. Kapag kilala natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoon Jesus ay anak ng Diyos, ang ating Panginoon Jesus ay ang ating tagapagligtas. Siya ay namatay para sa atin, para sa ating kaligtasan, para sa ating buhay na walang hanggan.
ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Nawa ang ating itong napakinggan na kwento, napakinggan natin sa salita ng Diyos ay ating kung pangkawakan. Kung nararamdaman natin na tayo'y nag-iisa, kung nawalan tayo ng mahal sa buhay, kung niyo pong isipin na grabe yung kalungkutan sa ating buhay sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Amen. Malakas po ito po sabihin sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bawat isa po sa atin. Bawat isa sa atin. Matanda, mga kabataan, bawat isa po sa atin, mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. At kung bubuksan niyo ang puso ng ating Panginoon Diyos, iisa ang tinutubok niyan ay ang pag-ibig para sa atin. At lagi niya sinasabi, anak, nasaktan ka ba? Lagi niya sinasabi, anak, nahihirapan ka na ba? Lagi na tayo tinatanong, anak, hindi ka nag-iisa. Mahal na mahal ka. Yan po yung aking pinangahawakan na aking pananampalataya. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Amen. Mahal po kayo. I-share po natin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Psalm 112 verses 1-3. Kamay sa dibdib. Sabay-sabay po tayo. Pisahin po natin. Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. Their children will be mighty in the land. The generations of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and their righteousness endures forever. Let's all declare, I declare God builds a legacy for my family. Ang hindi magagawa ng tao, ay magagawa ng Diyos sapagkat walang imposible sa Diyos. Ano po yung maraming aming Diyos, maraming salamat Panginoon. Maraming salamat po. Wala ka pong nilagpasan sa umaga ito. Bawat isa, ito po yung aming pananampalataya, bawat isa ay kinausap mo sa umaga ito. Bawat isa, walang katapat ang iyong pagmamahal sa aming lahat. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang una na nagbigay sa amin. Marapat lamang Panginoon Diyos na kami manampalataya sa iyo. Purihin ka, O Diyos, maraming salamat. Patubayan po ang bawat isa. Ilayin niyo po sila sa anumang sakit at karamdaman. Ilayin niyo po sila, Panginoon Diyos, sa anumang gawa ng kaaway dito sa kamunduan. Patubayan niyo po sila. Cover them with the holy blood of Jesus. Patubayan po kami, Panginoon. Ito po ang aming pananampalataya, Panginoon. Bawat araw, bawat oras, mararamdaman po namin ang iyong pagmamahal sa amin. Thank you for your grace, O Lord. In Jesus' name, Amen. 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 Pagkalaman tayo ng ating Panginoon Diyos. May po kayo kaya po. God bless po. Yung po mga participant po sa water baptism next week, ay pwede po